Hello mga mare, ngayong araw nga ay samahan niyo naman ako sa aking daily life as a full-time mom. Ayan, maaga pa lang ay nagising na kami ng aking bulinggit. Kaya nag-prepare na ako ng kanyang umagahan. Adobo nga pala ang ulam niya ngayon. Sobrang ulam namin yan kagabi. Medyo marami kasi ang naluto kaya pagka umaga ay inulam pa namin. So ayan, tinuturuan ko siya kung paano kumain ng mag-isa para naman matuto na siya. Pag mga ganito kasi ay dapat hinahayaan na lang natin kumain ng mga anak natin para naman ma-develop sila at matuto pa. Ayaw niya talagang tinuturuan siya. Gusto niya ay siya lang mag-isa. Hay, talaga naman, magaling yarn. Tawang-tawa talaga ako sa kanya dyan. Kung ano-ano ba naman ang pinanggagawa. Kinakagat ba naman ang pinggan? Hay, nako sa batang ito ba? At pagkatapos nga niyang kumain, ay gumawa na naman siya ng kalokohan. Pinagsasayang ba Punas naman ang niya ang liig. wipes? Sabi ko punasan niya yung liig niya. Ay, pinunasan ba naman talaga? Masunurin yarn. At eto na nga, nagdrama na naman ang Mima. Sabi ko sa kanya masakit ang ulo ko at kailangan ko ng hilot. So ayan nga, hinilot ba naman ako? Sana all. Pag ganito ba naman talaga araw-araw ay talaga mapaparelax ka at makakalibre ka sa manghihilot. Pero wag ka, imbis na ulo lang hilutin ay mata na ang nahilot. Hay nako naman sa batang ito. At dahil dyan ay wala kang pagkain ngayon. At ayun nga, pagkatapos ng kalokohan namin ay nagtupi na ako ng mga damit. Naglaba kasi ako kahapon, kaya ayan, tuyo na siya at kailangan na siyang tupiin. At ito namang batang ito ay tumutulong din siya, parang marunong eh. Pero yung totoo, hindi ka talaga nakakatulong dyan. Sa gawa mong yan ay mas lalo pa akong natagalan sa gawain ko na yan. So dahil bata nga siya ay hindi natin siya pwedeng pagalitan. So ayan, hinahayaan ko na lang dyan siya. Bahala ka na sa gagawin mo dyan, basta ako ay magtutupi lang. Hay, sarap talaga maging bata, no? Yung kakain ka lang, matutulog, maglalaro at mga istorbo ng nanay. Hay, nako naman, sana all. At pagkatapos ko nga magtupi ng mga damit niya, ay nilagay ko na sa drawer. Pati ba naman sa paglalagay sa drawer at talaga nangiistorbo eh. Hay, nako naman sa batang ito. Ayan sige, imbes na matapos agad tayo, ay matatagalan pa tayo lalo. Kayo mga mare, ganito din ba mga baby nyo? Yung sobrang hyper, napakabihib lang siya kapag tulog. Lahat naman siguro ng mga baby ganito, no? Wala naman sigurong baby na hindi hyper. Kaya dapat intindihin na lang natin sila. Dapat talaga sa mga mami na katulad ko, napakahaba ng ating pasensya. So ayun na nga, pagkatapos ko magtupi ng mga damit ni baby, ay yung amin naman ang tutupiin ko. Ganito talaga pag nanay ka na, sobrang nakakapagod. Pero hindi ka pwedeng magreklamo kasi nanay tayo. Sobrang hirap pala talaga maging nanay, no? Yung hindi mo naman pinagsisihan na naging nanay ka, pero sobrang nakakapagod talaga. Lalo na kapag wala kang kapalitan, lalo na kapag wala kang matatakbuhan. Wala eh, pinili natin to, kaya tuloy lang tayo sa pagiging nanay, tuloy lang tayo sa pagiging mabuting ina. Dahil wala namang trabahong hindi nakakapagod eh, lahat ng trabaho nakakapagod. Kaya saludo sa lahat ng ina na nagsasakripisyo para sa mga anak nila at para sa kanilang pamilya. Kaya wag natin sabihin na walang ambag ang pagiging ina dahil 24/7 yan sila nagtatrabaho para sa pamilya. At ito na nga, nagkinulit na naman ang anak ko na to. Sinakyan ba naman ang likod ko? Hay naku, masakit na nga ang likod ko. Dagdagan mo palalo. Hindi na siguro nakakapagtaka kung maging kuba ako, no? So eto na nga, nagpabebe na naman ang anak ko. Mahilig talaga siya mag-kiss. Napaka-sweet talaga ng baby ko na to. Kaya napaka-swerte ko talaga na nagkaroon ako ng anak na napaka-sweet. Yung sobrang niyang malambing sa amin. Sobrang nakaka-touch talaga. Yung mapapasabi ko na lang ng thank you Lord. At kahit pasawa yan, bawi naman sa pagiging malambing yan. Hay, mabuti naman. So sa wakas natapos na rin tayo. Ngayon ilalagay na natin siya sa drawer. Ayan, sikip na talaga yung drawer namin. Madami na talagang damit dito. Pwede na ito pambinta ba? So, ito na nga, papatulugin ko na si baby dahil inaantok na siya at kanina pa rin talaga siya uyak ng iyak. Minsan talaga, ang hirap din patulugin nito, yung kailangan mo pang ihele-hele para makatulog lang. Hay nako, parang bumalik sa pagka-newborn. At ayun, sa wakas nakatulog na rin siya. At napakasarap naman talaga ng tulog mo na yan, no? Mapapasana all na lang talaga ako nito. At ayun nga, nung nakatulog na si baby, akala ko makapagpahinga na ako. Yun pala ay maghuhugas pa pala ako ng plato. Ayan, maghuhugas pa pala ako ngayon. Sige, imekos-mekos na lang natin to hanggang sa matapos. And finally, magbabanlaw na tayo ngayon. Tapos na rin tayo sa huhugasin na pinggan. At akala ko doon na nagtatapos ang gagawin ko. Maghuhugas pa pala ako ng mga buti ng baby ron. Ayan sige, habang tulog pa si baby tayo ay maghuhugas muna ng kanya mga baby ron. Para pagkagising niya ay wala na tayong gagawin. Yung gagawin na lang natin ay makikipaglaro sa kanya at makapagpahinga na rin sa wakas. So fast forward na mga mi, magbabanlaw na tayo ngayon ng kanya mga bote. Ganun lang kadali.
So ayan, sa wakas natapos na rin natin hugasan. So ngayon lalagyan natin siya ng mainit na tubig para tanggal lahat ng germs. Sana all. So guys, hanggang dito muna ang aking vlog. Thank you for watching. Bye!